Hello and welcome back ulit dito sa channel ko. And this video, papakita ko sa inyo kung paano mag basic na computation ng valve shims. So kung may naririnig na kayong lagitik dyan sa may cylinder head, ito na yung video na yon. Simpleng formula para ma-compute ninyo ng maayos at mapalitan yung valve shim. So itong video na to about dun sa kung paano magpalit ng valve shim. So bago natin computein yon, so pakinggan nyo muna yung tunog ng makina. So game, start na natin. So yun, narinig nyo naman, medyo maingay na talaga dito sa cylinder head. Kaya naman, bago natin masukatan ng valve clearance, so kailangan natin tanggalin itong radiator, cylinder head cap, and then itong type dito sa may magneto para masukatan natin ng pillar gauge. And nang sa ganon, makuha natin yung valve clearance. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano computein yung valve shims. So basically, ang intake valve clearance nito is nagre-rate ng 0.10 mm to 0.20 mm. Doon naman sa exhaust, 0.20 mm to 0.30 mm. So yun ang kukunin nating clearance para makita natin kung gaano na kalaki yung naging valve clearance nito, dahil yun nga, nagkaroon na siya ng lagitik dito sa cylinder head. So bago yan, top dead center nyo muna. So ganyan, no, ito top dead center nyo, kailangan letter T dito sa flywheel. Tapos dito naman sa camshaft nya is naka-accurate yung guhit. So ituturo natin yan. Ayan, oh, nandiyan yung guhit, pantay nung labi nung cylinder head. So pag gaganyan na, ibig sabihin naka top dead center na kayo. Pwede nyo nang kunin yung actual valve clearance nito. So gamit ang pillar gauge. So yan, ganyan pillar gauge. So sabi ko nga sa inyo, yung intake nito is may sukat na 0.10 to 0.20. Sa exhaust 0.20 naman hanggang 0.30. Okay, so sukatin ko muna dun sa intake. So yan, o, 0.10 ang gamit ko, maluwag. So malaki na talaga ang inangat niya dahil nga sa kalumaan na rin. Okay, so try natin yung 0.13. So maluwag pa rin yan. So ang naging sukat talaga yun is 0.15. So umangat siya ng 0.5. So mamaya papakita ko yung computation yan. So okay. So dito naman tayo sa exhaust. Sukatin din muna natin. So 20 to 30 dapat siya, no? So gamitan natin muna ng 20. 0.20 gamitan natin. Yan. So medyo mataas pa rin yung valve clearance niya. So dagdagan natin, gawin natin 0.25. At matapos niyan, so proceed tayo dun sa computation para maibalik natin sa standard valve clearance. So 0.25. So mataas pa rin. So alam na, computein na natin to. Game. Okay, dito tayo. So nasukat na natin kanina yung valve clearance nitong Raider 150. So dito tayo sa formula and procedure kung paano natin maibabalik dun sa standard clearance niya yung shim.
So ito muna, Raider 150. Okay Raider 150. Standard valve clearance nya, standard valve clearance. Okay, so itong standard valve clearance na Raider 150 dun sa intake valve ay 0.10 mm to 0.20 mm dun sa kanya intake. Exhaust 0.20 mm to 0.30 mm. Ang tanong, kasi kanina sinukat natin yung kanyang valve clearance, is ang lumabas dun ay sa intake nya, intake. Ito actual to, actual valve clearance. Intake nya ay 0.15, exhaust naman 0.25. So ibig sabihin itong 0.15 is 0.15 mm, pwede pa kasi ang standard valve clearance nga niya is 0.10 to 0.20. So nasukat dun sa shim size niya kanina is 0.15 dun sa intake. Dun naman sa exhaust 0.25. Exhaust kasi dito sa standard valve clearance niya is 0.20 to 0.30. So ibig sabihin itong 0.15 mm at 0.25 mm okay pa yan. Okay pa yan. Problema niyan yung tick sounds. Yon. Ito yung tatanggalin natin, tick sounds. O ano natin tatanggalin yan? Kailangan natin maibalik itong 0.10 mm sa intake, 0.20 naman dun sa exhaust. So dahil nga ito yung sukat natin kanina, 0.15 mm dun sa intake, 0.25 naman dun sa exhaust, ito yung procedure niya para maibalik nyo sa 0.10. Okay, ganito sa stock, kaya lang stock shim size. Ito importante, kailangan alam niyo yung stock shim size. Okay, sa intake meron siyang 1.85 mm size yan size na intake. Okay, exhaust 1.95 mm. Okay, ito na yon ang stock shim size nya. So paano natin ilalabas yung 0.10? Ganito yan. Okay 0.10 minus 0.15. Okay, actual valve clearance. Ito yung 0.15, ito yung sukat natin kanina. Ito naman yung dapat nating bumalik sa dati, 0.10. So ganito yan, 0.10 minus 0.15 mm equals negative 5, syempre negative 5. Okay, yung negative 5 na yan sa intake, ipa-plus naman natin yan sa stock shim size. So negative 5 plus 1.85. Okay, 1.85 equals 1.90 mm. So itong 1.90 mm yan ay magiging
new shim natin. Okay, new shim. So yun, ganun ang procedure dyan. So ito yung stock na clearance nya talaga. Ang naging sukat natin kanina 0.15. So ima-minus lang natin yan. So lalabas 5. Tapos ipa-plus nyo naman dun sa stock shim size nya. So kung yung stock nya naging 185, magiging 190 kasi magiging plus 5 yan. Ito. So ito na yung bagong shim na kailangan natin, 1.90 para dun sa intake. Okay, doon naman sa exhaust. Okay, dito tayo. Exhaust kanina ang sukat natin 0.25. So kailangan mapalabas natin yung maibalik natin sa 20. So ganito yan, minus 0.20 basic, siyempre 5. I-plus nyo naman yan dun sa stock shim. Ito, stock shim size exhaust 195. So yung 5, ito yun, plus 195 mm. So maniging 2.00 mm. Yan. So yun lang. So sinimplihan lang natin, hindi na natin masyadong pinahaba yung mga procedure niyan, yung mga formula niyan. So ganyan lang yung pinaka madaling paraan para makakuha niya yung stock shim size niya, o maibalik niya doon sa standard na wala siyang tick sounds. So tuloy na tayo dun sa ginagawa natin. Okay, so yun, nakuha na nga natin yung bagong shim size, kaya naman proceed tayo dito. Tanggalin muna natin ngayon yung camshaft para papalitan natin ito ng shim, bagong shim. So dun nga sa procedure na pinakita ko sa inyo kanina, nag plus 5 lang tayo dun sa dalawa, both in intake and exhaust, kaya naman naging ganun yung valve clearance nya. So mamaya ipaparinig ko sa inyo yung pagkakaiba nung bago siya ginawa at pagkatapos magawa. So ipapakita ko rin sa inyo kung paano pinapalitan ng shims. So stay tuned lang at hindi pa to tapos. So yun na, matapos maluwagay yung takip, pwede nyo nang tanggalin yung camshaft. At ipopokus natin ito mamaya dun sa cylinder head para man matanggal natin yung bucket. Okay. So ang kailangan nyo dito, kailangan may magnet kayo para matanggal nyo yung shim bucket. So yun, hindi kaya ng plies, kailangan may magnet para matanggal nyo yung shim bucket. So ito, papakita natin sa inyo. So ito yung shim bucket nya. Ayan yung apat na yan. So magnet, ayan, taas natin. Sa ilalim yan, nandun yung shim. Okay, so apat yan. So papalitan natin yan. Okay, yun. Ayun na yung shim nyo sa ilalim. So ganun lang mag-compute ng shim. Kung hindi mo masyado nakuha, so comment ka lang at try natin sagutin. Okay, yun. So yun ang procedure, at sa pagbabalik ganun lang din. So kabilaan yan, yung apat na yan, so lalagyan natin ng bago para mawala na yung tick-tick sounds. Yan nga pala yung shim na sinasabi ko. So lagay na natin. Okay, nandun siya sa pagitan ng valvula. So yan. Okay, yan, lalagay. Tapos yung bucket lalagay nyo. Ganon din sa exhaust, ganon din yung procedure dyan. Okay, and then camshaft and timing chain. So sa previous video ko, meron naman akong tinuro kung paano mag-timing para dun sa beginner, yung tamang pagsaset ng timing ng Raider 150. Kaya naman kung di ka pa marunong mag-set ng timing yan, meron din tayong video dyan at ilalagay ko na yung link dito sa description box. Okay,
So, yun, at antayin na natin at papaandar na natin ito mamaya.